Good morning po, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Opo, una ho sa lahat, nung inyo pong nabalitaan itong peace deal sa pagitan po ng Amerika at ng Iran, ano ho yung inyong naging reaksyon, Kamodi? Sa atin masang inaasahan natin dahil nga dito sa usapin ng agreement ng peace deal, sana patuloy na bumaba yung presyo ng petrolyo at bumalik doon sa dating presyo. Na kung saan ito yung February 25, February ay 55 pesos per liter ang presyo ng diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina. Kaya sana magtuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo. Opo. Kamodi, para po ba sa inyo, parang kontento po kayo doon sa gagawin ng ating pamahalaan? Kasi next week, nag-anunsyo na sila na parang sa gasolina may 5 pesos, iba sa diesel, medyo mas malaki. Pero po nung inanunsyo or nagkaroon po ng sigalot sa unang phase pa lamang, parang ang laki na po agad nung ipinatupad na taas presyo sa produktong petrolyo. Pero ngayon, yung pagbaba, utay-utay. Yan po yung isang nagiging malaking problema dito sa sinasabi nating paglalaro ng mga oil company na kung saan ay pinapayagan ng gobyerno na kung saan ay dapat niya tanggalin talaga yung batas ng oil regulation law para magkaroon ng control yung ating pamahalaan sa bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo. Kaya nakakapangamba dahil nga doon sa nangyayari sa atin ay halos linggo-linggo ay nag-iba-ibang presyo. Ginagawa nila parang dagdag bawas pero pagdating natin mas malaking itinataas doon sa ibinabawas. Kaya nagdudulot ito nung malaking malaking pahirap sa anin na sektor ng transportasyon kundi sa ating mismong mga mamamayan sapagkat yung pagtaas sa mga bilihin ay hindi naman na bumababa kagyat din yan kapag tumaas po yung presyo nananatili yung presyo ng mga bilihin kahit na bumaba yung presyo ng petrolyo. Kaya ang nasasuffer ay hindi lamang ang sektor ng transportasyon, kundi yung ating mga mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Naniniwala ho ba kayo na babalik pa sa dati? Dun sa 50 pesos, 55, 57? Ito hong presyo ng gasolina at diesel? Sa atin ay yun po yung ating panawagan na talagang dapat ay may balik doon sa dating presyo. Dahil sa ngayon ay naglalaro sa 79, yung iba nga 82 pa, yung presyo sa ngayon ng diesel ay malaki pa at malayo pa doon sa halagang dating 55 pesos na kung saan ay sana ito ay mas malaking tulong hindi lamang sa hanay ng mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan. Sapagkat pag umabot po ng 55 per liter muli ang presyo ng diesel, pagbaba po ng bilihin yan at kahit pa paano ay makakasabay yung malit na kita at sahod ng ating mga mamamayan. Pero maalala po natin, Kamodi, di ba ang sabi po ng DOE before na hindi na po siya talaga totally maibababa dun sa dating bago mag-umpisa ang gera na 55 pesos dahil meron daw po mga infrastruktura ang nasira. Ano pong masasabi nyo dito? Sa atin ay nakakagalit itong ganito mga pronouncement ng Department of Energy na parang sinasabi nila hindi wala na magagawang gobyerno kasi dikta ng ng international dahil sa ganitong damage. Tandaan po natin mismo sinasabi din ng Department of Energy na yung sinasabi nga nila meron pa tayo supply na 50 days hanggang 60 days na supply ng produktong petrolyo. Yung nakarang hearing po natin sa Kongreso sa Senado ay sinasabi nila meron naka-stock na milyong barrel nasa labasan ng nasa bahagi na ng karagatan pero bakit hindi ito kinukuha ng gobyerno para mas magamit natin at maibinta na mas mababang presyo. Kaya nakakadismaya itong ganitong mga pronouncement ng Department of Energy. Parang, sige na, wala na kami magagawa dyan Parang tanggapin na lang natin, Parang ganun yung gusto ng Department of Energy. Na sabi nga natin ay yung Department of Energy dapat ito ay nagsisilbi sa interes at kapakanan hindi lamang ng mga driver at mga operator kundi ng ating mga mamayan. Huwag sila magsilbi sa kapakanan ng mga dayuhan at mga oil company na kung saan ay nagpapahirap sa bayan ng Pilipino. Mm-hmm. Nito hong nakalipas na mahigit 3 buwan, bago ho nalagdaan itong US-Iran peace deal, naging sapat po ba o kontento ho ba kayo sa naging response po ng pamahalaan, yung ayuda, etc., para po maging yung subsidy, para ho maibsan yung epekto ng gyera sa inyo pong mga nasa transport sector? Sa atin ay kinikilala natin yung sinasabi nilang ayuda at subsidiya. Pero isang masakit nito
ay batay na rin sa mga nakalipas na mga administrasyon. Hanggang sa ngayon ay problema pa rin dahil hindi naman talaga 100% ay nabibigyan ng subsidy ng ayuda yung ating mga driver at mga operator. At ang sinasabi nga natin, dapat ang gobyerno, kumbaga magbibigay sila ng solusyon, dapat hindi papatsi-patsing solusyon eh. Dapat magkaroon talaga ng long-term na solusyon ng gobyerno para hindi lang sa panahon na may aggression, na may nagaganap na aggression sa ibang bansa, may ganito silang plano. Dapat magkaroon talaga ng konkretong plano. Anong pwedeng gawin ng gobyerno? Sinasabi natin ay dapat nga mayroon tayong sariling stock ng produktong petrolyo dito sa ating bansa. Kahit matagal na rin namin panawagan yung pagbawi mismo sa petron para magkaroon tayo ng depo. Magkaroon tayo sa panahon ng mababang presyo sa international market, dapat nakakabili tayo ng mas mababa para kahit pag gumalaw ang presyo sa international, mananatili at may bibinta na mas mababa sa hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi sa ating mga mamamayan. Kamodi, nabanggit mo na kanina yung ayuda. Naibigay na ba 100% sa inyong mga kasapi, sa iba pang mga driver, yung ayuda o meron pa rin mga hindi pa nabibigyan hanggang sa ngayon? Sinasabi natin ay hindi 100%. Dahil marami sa bahagi namin, halimbawa sa bahagi po namin sa Piston, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, ay talagang maraming nagpapabot sa amin na wala silang natanggap na kahit 5, kahit na subsidy o ayuda, no? Kundi ay ang natatanggap nila ay pinagpapasabasahan. Pinapupunta sila sa LTFRB, pinagpapile. Pag nagfile sa LTFRB, dinadala sa DSWD. Kapag nagtanong sa DSWD, pinababalik sa LTFRB. Kahit nagkukos na talagang nahihirapan yung ating mga operator na mag-claim dito sa sinasabi nila mga subsidy o mga ayuda. Opo. Dahil nga po nagkaroon na rin, Sir Modi, ng series of rollback nito mga nakalipas na linggo, tingin niyo po ba sapat na ito para mabawi nung inyong mga kasapi ng mga iba pang tsuper, Kamodi, yung lugi na kanilang natamasa after nga pong sumirit ang presyo ng produktong petrolyo? At the same time, balik na rin po ba sa pamamasada yung ilang mga jeepney driver na iginarahe pansamantala ang kanilang mga jeep? Sa atin po, sa kasalukuyan, ay totoo naman na nakatulong yung ilang beses na pagbaba ng presyo at bumabalik na yung ating mga driver at mga operator na dating ayaw na magpabiyahe, ngayon pinabibiyahe na nila. Pero hindi pa rin sapat yung sinasabi nga nilang rollback kasi tandaan po natin halos linggo-linggo binabago-bago nila yung presyo, yung sinasabi nga natin dagdag bawas na mag-rollback pero pag nagtaas mas malaki, pag nag-rollback ay mas maliit. Kaya talagang nagsisisyo pa rin yung ating kabuhayan. Sa ngayon po ay batay po sa ating mga datos, sa ating mga lokalidad, sa ating mga driver at mga operator, ang naiuwi nila sa loob ng 12 to 18 hours na pamamasada, ay nakakapag-uwi na sila ngayon ng kahit na 500 pesos. At pag tinignan natin, maliit ito doon sa pangangailangan at kapos, doon sa pangangailangan ng 5 sa isang pamilya. Batay nga sa family living with, dapat ay 1,200 pesos. Pero malayo yung 500 pesos doon sa pangangailangan. Kumbaga kulang pa rin. Kulang pa rin, Kamodi. Opo, sa ngayon ay pag pumunta tayo, may dala tayong 500 pesos. Kapag bumili po tayo ng kalahating kilong isda, ay magkano yung kalahating kilong isda? Halos 180 na. Bibili ka ng 1 kilong bigas, 60 pesos yung kilo ng bigas. Pag bibili ka ng sibuyas, nasa 20 o 25 pesos ang bawat piraso ng sibuyas at bawang. Kaya halos yung 500 pesos, halos isang kainan o 2 kainan lamang ng ating mga driver at mga operator. Yung pangatlong pangkain nila, hanapin na nila yon. Saan nila kukunin yung panghapunan nila? At meron po ba kayong ikinakasapa ng mga pagkilos, Kamodi? Sa bahagi po natin ay tayo naman ay tuloy-tuloy tayo naghahanda sa iba't ibang mga anyo ng protesta. Lalo na nga dito sa usapin ng presyo ng petrolyo na ginagawa tayo, pinaglalaroan tayo ng gobyerno at mga oil company, ay sa mga hinaharap ay maglulunsad po tayo ng mga pagkilos. Opo. Kamodi, maraming Thank you salamat po, Kamodi. Ingat po Maging sa palagi. inyo pong grupo, sa inyo pong mga miyembro.